Hi guys! Hi mga mami! So ako nga po pala si Mami Jess. Welcome to my Facebook page kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa breastfeeding, pumping, and mommy life. Ngayong araw, iisa-isahin natin ang mga common misconceptions o maling akala tungkol sa breast pumping. At syempre, ano nga ba ang totoo? Ready na ba kayo? Let's go! So, number 1, ang misconception number 1, mas malakas ang gatas pag mas malakas ang suction. So, no. Hindi po totoo na malakas ang suction. Pag mas malakas ang suction, mas maraming makukuhang gatas. It's a no. Yung sobrang lakas ng suction, pwedeng magdulot ng sakit, sore nipples, at stress na bumaba pa lalo yung output. So, ang dapat ay tamang rhythm and comfortable setting. Parang gentle suck ng baby. So, whatever works for you. Na comfortable ka, mami. So, tip, start sa low suction. Then, so yun yung tawag sa let down na option ng pump. So, then gradually increase kung kailangan. Comfort is the key. Misconception number 2. Kung kaunti lang ang gatas ko sa pump, ibig sabihin, wala na rin akong gatas. No po yon. So, hindi po totoo yon. So, ang tamang paniniwala po, dami ng milk sa pump ay hindi laging basihan ng total milk supply mo. Yes, tama po. Iba pa rin yung simulation ni baby kaysa sa pump. Maraming factors ang nakakaapekto sa output. Ang oras ng araw, hydration, stress. So, pag sa umaga po talaga, mataas ang supply ng ating mga mommies sa pagbe-breast pump. So, tip, focus ka talaga sa consistency. Kailangan po natin ng matinding dedication. So, focus ka sa consistency and bonding with your baby, hindi lang sa dami ng milk sa ating bote. Huwag po kayong magko-compare sa oversupplier. Ito yung misconception, nadali din ako dito. So, misconception number 3, hindi ko na kailangan mag-direct latch. Pump lang okay na. So, yun yung nangyari sa akin. So, hindi po nakapag-direct latch si baby sa akin kasi po lubog yung aking utong. Ganda pa rin daw talaga. So, ako din po is inggit po ako sa mga mommies na nakakapag-dede yung baby nila direct sa kanilang pump. So, ako po, papakita ko one of these days yung baby ko. Papakita ko yung reaction niya pag nakikita niya yung boobs ko. So, nagagalit po siya, umiiyak, umiiwas. So, ganun po yung reaction ng baby ko sa aking boobs. So, yung ibang mga babies, pag nakikita nila yung dede ng mommy nila, wow, nagdiningning yung mata nila. Pero sa akin, it's the opposite. So, ikaw, kung kayang mag-latch sa'yo ni baby, good for you. Thank you. Misconception number 4 is dapat pare-pareho daw yung lumalabas na milk output kada pump session. So, it's a no. Hindi consistent yung ating milk output sa bawat session. So, normal na mas marami sa umaga talaga. As in, mas malakas talaga ang supply. Ano ko na yan kasi, di ba minsan matagal yung tulog natin. So, paggising natin, marami nang nagawa na milk. Yon, may mga days na less talaga. Hindi na talaga sa'yo. So, tip, don't panic. Ang importante ay regular kang nagpa-pump at iniingatan yung katawan mo. So, huwag po kayong mag-skip. So, misconception number 5. Ito hindi naman ako na ano dito. So, mas mahal daw yung pump, mas maganda ang pump. Hindi naman po yun totoo. Marami po akong na-review na pump na ang mura lang, may 500, may less than 1,000, na hindi naman po ganun kamahal, pero yung output is the same din naman. Nasa sa iyo pa rin naman kung gusto mo talagang mahal. Hindi talaga sa presyo nakabase yung pagiging effective ng breast pump. Marami po tayong underrated na pump. May mga affordable pumps na swak sa'yo at may mamahaling hindi naman hiyang. So tip, try mo nang mag-research or basahin yung mga reviews, pag-aralan nyo yung mga nakikita nyong pump. So, huwag agad mag-invest sa mahal kung hindi pa sigurado. Misconception number 6. Kapag tumigil akong mag-pump ng isang session is mawawala agad ang supply ko. It's a no. So,
hindi naman agad mawawala yon. Siguro, pag nilagi mo na, frequent ka nang nag-skip, can send signal to your brain and to your body na hindi mo na kailangan ng gatas. So, ano po, asyumero po ang ating dede. So, kung hindi talaga maiwasan, eto, tip, kung hindi mo talaga maiwasan na makapag-skip ka, make it up. So, bumawi ka sa next session. Bawiin mo, mami! Last na tayo sa misconception number 7. So, pwede ba rin naman tayong mag-part 2 dito? Conception number 7, and last to my list, is wala akong time kaya hindi na ako magpapump. Sabi ko nga, even short and consistent sessions help. Hindi kailangan na isang oras yan. Ang ideal talaga is 15 to 20 minutes. Na may regular na pumping sessions, may effect na yan. So, tip, mag-set ka ng timer, ng alarm, ng schedule, or kaya kapag habang nag-work, mag-hands-free pump. So, ayun guys, dun natatapos. May part 2 pa ako ha. Kami yun eh. Hindi lang yun natatapos sa 7. So, mga mami, ang dami talagang maling akala, no, pagdating sa pumping. Pero ang importante is natututo tayo at nagtutulangan tayo bilang mommies. So, kung may tututunan ka sa video na to, please don't forget to like, share, and follow me. Share mo na rin to sa mga breastfeeding moms. Sila rin ay may mga maling paniniwala at kailangan i-correct. So, hanggang sa susunod, mami, kwentuhan, ingat ka palagi. Remember, every drop counts.